Madalas pumila sa taxi bay na ito sa Baguio City ang 40 anyos na si Nanay Sandra sa pag-asang mas mapapadali sana ang kanyang pag-uwi kung taxi ang kanyang masasakyan dahil sa haba ng pila ng kanilang jeep. Ang problema, minsan po mahirap. Usually pagka-traffic, ma'am. Oo, kapag na-traffic, walang sasakyan talaga. tuwing gabing araw minsay halos 3 oras bago siya makasakay. Inaasahan na rin daw ito ng grupo ni na Tiffany na mula sa Nueva Ecija na ganito ang magiging sitwasyon sa kanilang pagbisita sa Baguio. Alam ko naman po na tourist spot po talaga yung Baguio and mahirap talaga dito yung sakayan kasi nga po maraming kumakailangan dito. Ay, nagbibiyahe pa rin kami, ma'am, kasi naka-boundary kami. Once na hindi namin nakuha yung boundary, maabono kami sa boundary ng may-ari ng sasakyan. Noong nakaraang weekend, naramdaman na ang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod, lalo na sa Central Business District, bunsod na rin ng holiday season. We expect kasi yung influx of visitors from other places. So with that, we expect also heavy volume of traffic. Para maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko lalo na sa bisperas ng Pasko, pinapayuhan ng ilan na dumaan sa ilang alternatibong mga ruta. And yung mga road na papasok ng Baguio is merong nakalagay doon na mga tarpaulins na nandun yung mga tawag doon yung destination nila at kung ano yung yung shortcut na road na gagamitin nila para nga makaiwas sila sa traffic. Sa mga aakyat naman ng Baguio maliban sa Cannon Road at Marcos Highway, maaari na rin dumaan sa Asin ng Alisan, San Pascual, La Union, Boundary Road. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.